Masayang araw, mga ka-PL. Sinagot po ni Mayor Baste ng napaka-ikli pero malaman ang mga naging pahayag ni Sandro Marcos, mga ka-PL, na di umano bukas ang kanyang linya kung sakasakali man na maisipan ni Mayor Baste na tumawag kay Sandro. Charis, sa palagay mo, tatawag sa'yo si Mayor Baste? Siya lalapit sa'yo? Ginagamit mo pa ang media para magparinig. Hindi ka tatawagan nun. Hindi yun luluhod sa'yo. Kilala namin yan si Mayor Baste. Brusko yan. Matapang na tao yan. Di tulad mo, medyo inday-inday ka. Kung gusto mo magkaayos kayo, ikaw mismo tumawag. Ginagamit mo pa media para marinig itong mama. O eto ho, ang naging sagot ni Mayor Baste, mga kababayan. Ipakita ko sa inyo. At panoorin na rin po natin itong video na naging pahayag po ni Sandro sa isang interview. Yung tungkol nga po sa pagpaparinig niya o kaplastikan niya. Ayan. Kaya Mayor Baste. Basahin ko lang po itong mula sa UNTV. Sabi ko sa balita, inihayag ni Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos na bukas ang kanyang linya ng komunikasyon para kay Davao City Mayor Baste Duterte sakaling may nais itong sabihin sa kanya. Ano man sabihin sa iyo ni Mayor Baste, Charis, sa palagay mo? Siguro may sasabihin sa iyo, halimbawa ako si Baste, tatawagan kita, oy, Charis, yawa ka. Pagsabihan mo yang si Ahas na huwag pigilan ang maisog rally. Huwag niyang gapangin ang mga yorme sa buong Pilipinas na takutin para pigilan ang maisog rally. Sana ganon ang sabihin ni Mayor Baste at sana tumawag si Mayor kay Charis. Sa palagay ko ho, sa pagiging brusko nitong mamang ito, astig ito, lalaking lalaki ito Hindi tulad ni Charis, may pagka-inday-inday. Hindi ito tatawag. Gusto mo, ikaw tumawag. Charis, para magkaayos kayo. At banggitin mo rin yung tungkol sa mga isog rally. Banggitin mo kay Mayor Baste para baka sakaling humiling siya sa iyo na, sige, okay tayong dalawa. Pero wag mo pigilan, wag mo ipapigilan sa nanay mo yung maisog rally. Malay natin, di ba, mga kababayan? Ito pa, sinabi rin ng presidential son na itinuturing niya pa rin kaibigan si Mayor Baste sa kabila ng tensyon sa pagitan ng pamilyang Marcos at Duterte. Kaplastikan. Pinaliguan na kayo ng mura. Pinagsabihan ng bangag yung tatay mo. Nananatili pa rin yung pagiging magkaibigan. Ang turing mo sa mga Duterte, huwag kang ng plastic. Charis, bubot ka pa lang na politiko. Kung yung tatay mo nga, 30 anyos mahigit, pinaliguan ng mga akusasyong magnanakaw. Na ngayon nangyayari na. Mga birdugo, diktador na ngayon umiiral na. Yun ang nararamdaman namin Ano naman ilihim namin itong nararamdaman namin. Meron tayong freedom of expression. Ayan, di ba? Tinablan nga yung tatay mo sa mga sinabi ni Tatay Digong. Ikaw pa kaya? Bubot ka pa lang na politiko.
Huwag mong palabasin sa media na hindi ka nasasaktan sa mga sinasabi ng dating Pangulo. O ito na ho yung video pahayag ni Sandro, mga kababayan. Ganito ko lang po ha, para iwas po tayo sa copyright. Okay? Pero maririnig nyo naman po. At pagkatapos po nito, yun na po yung naging sagot ni Mayor Baste. Ayan. Bukas ang linya ng komunikasyon ni Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos na makipag-usap kay Davao City Mayor Baste Duterte sakaling may nais itong sabihin sa kanya. Ito ang iniayat ng presidential son sa isang panayam sa gitna ng tensyon sa pagitan ng pamilya Marcos at Duterte. Ayon kay Congressman Sandro Marcos, nananatili ang kanyang pagrespeto kay Mayor Baste. Naniniwala rin ito na nakasave pa ang kanyang number kay Mayor Baste sakaling gusto nitong kumontak. Regardless of what Mayor Baste says, I still have the utmost respect for him. I still consider him a friend. If he wants to talk to me about it, he's more than welcome to anytime. He has my number. So that's all I will say about that. Yun na nga. Kaplastikan yun, Charis. Huwag mo kami utuin. Para sa pakiramdam ko lang ito, mga kababayan, ha? Parang ginagamit niya lang po ang media para iparamdam sa mga Duterte na okay lang, hindi kami galit. Kasi meron pa po isang video na ang sabi niya, nananatili pa rin daw po ang respeto niya kay dating Pangulong Duterte. Mabuti naman, pero hindi ako naniniwala. Kaplastikan ho yan. Galit na galit nga daw yan kapag binabanatan di umano yung kanyang nanay ni Maharlika. Napapatawag daw yan bigla sa isang tao para iparating naman po kay Maharlika yung kanyang puot at galit tuwing binabanatan ang kanyang nanay ni Maharlika. Yan ba yung hindi balat sibuyas? Hindi na daw kasi sila balat sibuyas. Sabi niya, hindi kami balat... Plastic ka. O ito na ho yung naging sagot ni Mayor Baste, mga kababayan. Napakaikli lang ho talaga. Pero para sa akin, sobrang malaman po ito. O ipakita ko sa inyo. O ayan. 3 letra lang ho yan, mga kababayan. NGI. Ngi. O, ngi. Sure ka? Ha? Sure ka na tatawagan kita? Di ba? Hindi ka tatawagan yan, Charis. At kumbaga, ngi. Ako, tatawag sa'yo? Sino ka? Parang ganun, di ba? Akin lang naman yan. Pero, pwede na kasi natin dugtong-dugtungan to Sabi ko nga sa inyo, malaman O kayo dyan, mga kababayan, ano pa pwede nyo idagdag po? I-comment nyo po. Di ba? Ito talagang pamilyang ito. Ang hilig sa plastic. Ang hilig mambudol. Di ba? Nabudol naman talaga tayo. Totoo naman yan O, nasa na yung bigas na 20 pesos? Nasaan na yung 1,000,000 pabahay kada taon? Di ba wala? O ano tawag dyan? Budol, di ba? Maliwanag na pambubudol. Ito lang advice ko sa'yo, Charis. Yung tension sa pamilya ng Marcos at Duterte na ito nga't nangyari na ngayon, isa lang ang solusyon dyan. Alam mo kung ano? Hindi yung magtawagan kayo, mag-usap kayo, ayusin yung gusot sa pamilya ninyo. Hindi yan ang solusyon. Alam mo, Charis, kung ano ang solusyon? Para matapos yung sagutan ni Pangulong Duterte at ni The Junior, bumaba siya sa pwesto, yung tatay mo. Ayan.
Yan ang yan ang pinakamagandang solusyon. Pakinggan niya ang sigaw ng nakararami nating kababayan na gusto na siyang paalisin dyan sa Palasyo Malacanang kasi wala naman siya magandang nagawa. At sa kasamaang palad, naku, wag naman po sana, baka ipasubo niya pa ang bansa sa bang sa China. O sinong tao na matino nagaganahan sa mga ginagawa niya? Napakarami ng idkasite. Ano ibig sabihin yan? Di ba? Gusto niya makipagbakbakan tayo sa... Di ba? Sa China, wala tayong ibubuga. Oh. Sabihan mo yan, tatay mo. Sabi daw ng taong bayan, tatay, ano ba tawag niya? Daddy? O papa? O, bungit, ayan. Sabi daw ng taong bayan, tatay bungit, bumaba ka na lang daw para manumbalik yung magandang relasyon ninyo ng mga Duterte. Yan. Kasi hindi na nagugustuhan ng dating Pangulo ang ginagawa mo kasi bangag ka daw eh. Hindi mo kayang patakbuhin ng maayos yung bansa. O gusto mo pang isubo sa kaguluhan itong ating bansa. Bumaba ka na lang daw, tatay. Yan. Sabihin mo yan. Baka sakaling magkaayos pa. Pero yang parinig mo kay Mayor Baste na, pre, parang ano, pre, tawagan mo ako. Ayusin natin itong problema natin. Ano ka, bali? Ikaw talaga, Charizo, nagpapatawa ka. Di ba, mga kapiel? O ano masasabi nyo kay Charis? Paki-comment lang po. Hanggang dito lang po tayo. Maraming salamat po sa inyo lahat. Mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas.